Para po sa unang baraha, para sa mga pumili ng Group 1, this message is for you from your spirit guides or your guardians. At ito nga po ang inyong pinili, the heart and soul. Dito pa lang, guys, you are blessed. At ipinaparating ng inyong mga spirit guides that you are being guided. Hindi mo pa man ito ma-realize right now, Group 1. Pero daraan ka. Patuloy kang daraan sa ilang personal transformation, transitions na para sa'yo talaga. Itinakdang mangyari sa'yo. Para sa'yong higit na ikabubuti. Kahit pa may mga pagkakataon, Group 1, na taliwas ito, doon sa pakiramdam mo ay para sa'yo. Kasi andyan yung positive and negative highs and lows ng buhay. At maraming pagkakataon na hindi umaayon sa ating kagustuhan, di ba? Yung mga gusto nating mangyari. Kasi wala tayong control. Pero sa barahan na ito, this card is a confirmation na hindi ka daw dapat pangibabawan ng pangamba, pag-aalala, panghinayang, o pagtataka. Yung ilang pagtatanong sa iyong buhay, Group 1, mula rito, okay, sa ilang pinagdadaanan mo, maging ano pa man yan, again, positive, negative, highs or lows, the heart and soul, buhay na buhay dito, ang iyong puso. Lalo pa, syempre pa, kung alam mo naman sa iyong sarili na wala ka rin namang hinangad. Wala kang binigyan ng desisyon, pag-aksyon sa iyong buhay nang hindi mo ginagamitan ng pagmamahal. Wala kang intensyon na makasakit, na mag-iwan ng pangamba o pag-alala sa ibang tao. Reversal energy po tayo every time. Kasi andito yung puso mo. Patuloy ang pag-usad ng buhay, patuloy na magbubukas ang pintuan ng iyong puso, or maybe isang mensahe rin ito na nais iparating ng iyong spirit guides, Group 1, na panatilihing bukas ang iyong puso. Gaan naman parang ang salimuot, ang lungkot ng inyong pakiramdam. Akin pong uulitin anuman ang iyong pinagdaanan or patuloy na pinagdadaanan sa buhay, relasyon man, trabaho, pamilya, o pera, sa mas praktikal. Sana yung puso mo, panghawakan mo yan. Kasi, ang busilak niyan, yan yung patuloy rin na magdadala sa'yo sa transformasyon na ito na ating nakikita. Gusto kong mag-add ng ilang clarifications pagdating sa iyong baraha for Group 1. Anong nais iparating ng iyong spirit guides para sa mga Group 1? Anong maiwan natin para sa kanila? Okay. The Ace of Pentacles, the Two of Swords is an indication na meron pang bago. Patuloy na bago na darating sa iyong buhay. Kahit pa parang ang ilan sa inyo may pakiramdam ako na nawalan, naiwan, nasaktan. Parang merong kakulangan na naispunan. Buksan niyo lang ang inyong mga mata, ang inyong puso, Group 1. Kasi busilak yan. Huwag kayong matakot. Meron at meron pa rin mabubuting tao sa inyong paligid. Sa mundong ito, gaano man parang sa realidad, ang hirap nang magtiwala, di ba? Pero, there's no need for you to worry or para bigyan mo ng higit na concern yung ilang sitwasyon na alam mong hindi na para sa'yo. Marami pang opportunity ang parating. Life is full of opportunity, sabi nga. And sabi ko nga rin, una pa lang, you are being guided and protected. Nakaka-happy na nakakalungkot sa totoo lang. I feel that some of you, parang ang bittersweet nung pinagdadaanan. Na, yes, masakit, but at the same time, ando na rin yung pagtanggap. Or kung andito pa kayo sa punto
na parang hirap pang tanggapin ng ilang bagay-bagay, ulitin ko, buksan nyo ang inyong mga mata. Hindi natitigil ang inyong buhay sa isang punto kung saan hindi kayo nanalo, hindi nyo naipanalo, dahil patuloy na merong bagong pinto ng oportunidad para sa inyo, Group 1. Tuloy lang, and don't take life too seriously kasi nakikita ko rito, yung heart and soul, may pagka-deep kayo, malalim. Kaya naman ipinaparating yung spirit guides, Group 1, na let things flow naturally pa rin pagdating sa inyong buhay, life in general. Mag-enjoy, have fun. Ano ba't ito? Puro pagbubuka. Pagbubukas ng ilang nakatakip. Nakulimlim, fog, veiled. Merong bubuka dyan. Merong magliliwanag. Kung ngayon pakiramdam nyo parang ang dilim, nakatalokbong ang mga ulap doon sa kaliwanagan na gusto nyong makita, Group 1, sabi ko nga. May bukas pa. May magbubukas pa para sa inyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa, ng pagiging positive. Ito, parang ang dali-daling sabihin, lalo pa kung mag-apply talaga sa iyo ang messages, Group 1, Naway huwag kayong huminto or huwag kayong ma-stuck sa isang punto dito. Parang ang hirap niyong harapin yung ilang pag-aksyon or desisyon sa inyong buhay dahil walang imposible. Hanggat narito, hanggat buhay na buhay ang iyong puso, your heart and soul, ang limitless pa nung parating sa'yo. New beginnings, new opportunities, patuloy na transformation and transition sa iyong buhay. Nasaan ka man ngayon ng yugto or punto ng iyong life, Group 1. Tuloy lang. Okay? Ayan. Uy! Kung sa love reading or about love life, kung ang ilan sa inyo, for some of you, just only take what resonate, guys, ay dumaan sa struggle, hardships, pain, heartache, heartbreak, ayan. Ito, parang binibigyan tayo ng confirmation na, sabi ko nga kanina, mag-enjoy lang. Go on a date. Try something new. Take new chances. Meet new people. The 5th house in astrology. Dito pumapasok ang romance. May someone pa na darating. If ever kayo man, ngayon, parang malungkot. Okay? If you're in a relationship na, married, at nasa point kayo na parang hindi okay ang inyong mga relationship kasi dito rin pumapasok, ayan na, ang love affairs. Kumbaga, maaaring meron kayong hindi maharap or ayaw lang talagang harapin yung katotohanan. Ulitin ko, may bagong simulain pa na naghihintay para sa inyo. It's okay to pause, to step back, pag nilay-nilayan ang mga bagay sa iyong buhay. Para dito, magliwanag yung ilang bagay na parang ang dilim ngayon para sa'yo. Hindi kailangan magmadali. Iba-iba tayo nung proseso kung paano natin pinapahil ang ating mga puso, di ba? Take it slow, take it easy, don't be too hard sa inyong mga sarili. Have fun. Deserve mo ang magsaya. Pero syempre yung saya dapat genuine. Sabi ko nga po, ito ay isang proseso. Kung malungkot ka ngayon, iiyak mo. You are being guided, may ilang suporta, visible support na nandyan sa iyong paligid. Hindi mo pa man yan ma-realize, malaking bagay na meron kang nakakausap, meron kang nasasabihan, at ito yung ilang trusted people, syempre pa, na iyong pwedeng malapitan. Hindi ka dito nag-iisa. If this is about your children, your kids, kung kayo may mga anak na, maybe isang indication na yung pusong ina
at yung pagmamahal ng isang ama ay umaangat dito. Gusto niya yung makita yung inyong mga pangarap sa kanila, hindi nababaliwala. Yung inyong mga pangarap sa kanila na kung saan ibinibigay niyo yung buong-buong kakayanan para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Darating ang panahon na patuloy na merong pinto, ayan, ng opportunity para sa mga batang ito, para sa inyo as a family. Sa pagkakataong ito, ang iyong puso. Sundin mo yan. Kasi 5th house in astrology is all about passion. Also your love. Yung mahal mo. Mahal mong gawin. Mahal mong tao. Kung kayo yung mga estudyante ngayon, na parang napagtatanong kung nasa tamang direksyon ba kayo ng inyong kurso. Kung mahal mo ang iyong ginagawa. Kung sa palagay mo, narito ang iyong passion, matatawag mong passion. Or kung kayo mga nagtatrabaho, na parang minsan napagtatanong rin, kung andito pa ba ako sa tamang posisyon. Tanungin ng sarili, nag-i-enjoy ka ba? Masaya ka ba? Na parang hindi ka nagtatrabaho, pero nag-i-enjoy ka lang. Then, andyan ka pa. Okay? Andyan pa yung para sa'yo. Pero, kung andito ka na kung saan, parang pumapasok ka na lang dahil sa pangangailangan. Then, dyan. Okay? Dyan, iproseso mo ang iyong kinakaharap. Dahil akin pong uulitin, patuloy na merong bago. Pinto ng oportunidad para sa inyo. Basta andito ang inyong mga puso. Sundin nyo kung saan kayo higit na magiging masaya. At, syempre pa, yung punong-puno ng pagmamahal sa gawain man, trabaho, o relasyon. Para sa mga married in a relationship, ayan, it's a yes. Parang iniwan tayo agad ng confirmation na ano man ang inyong pinagdadaanan, sabi ko nga kanina, highs or lows, positive or negative, patuloy. Kung andito ang inyong mga puso, ilalaban, magpapatuloy, magsasaya. Actually, maaaring merong dumagdag na family member, new family member ito, baby blessing, ilang messages na naisiparating ng yung spirit guides, hanggat nandyan ang iyong puso, umaangat sa'yo, yung pagmamahal, yung dedikasyon, yung passion, nasa tamang tao ka. Nasa tamang posisyon, nasa tamang direksyon ka, Group 1. Alisin lang ang pangamba at ilang pag-aalala. Kagaya nga po ng ilang unang messages na iniwan ng baraha. And finally, confidence. Confidence is your key to success. Leo, 5th house is the sign of Leo. Heart and soul. Leo rules the heart. Leo rules the heart, guys. Heart and soul, 5th house is Leo. So, more on fire. So, isama na natin dyan ng Leo, Aries, and Sagittarius. Pero andito, pangatin ng confident. Confidence is your key to success. Buksan mo ang iyong mga mata. Okay? Huwag kang mahiya. Pataasin yung enerhiya, yung iyong power, yung iyong abilidad, kakayanan sa buhay dahil meron ka niyan. Lagi mo lang aalalahanin at tatandaan that you are blessed and guided by your spirit guides, your guardians. Group 1. Para po sa mga group number 2, this message is for you from your spirit guides or guardians. Dito pa lang, the messenger. I feel with the squad na meron at merong aangat. Na balita, impormasyon, mensahe. Ayan, mula sa FB. Messenger. Hindi, pero
Soon enough, group 2, makakamit mo yung matagal mo nang hinihintay. Sa pagkakataon na handa ka na at para sa'yo talaga. We'll add up, clarify natin yung ilang messages gamit ang tayo para sa mga group 2. Ano pong may iwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay para sa mga group 2. Uy, okay. The Five of Pentacles, this one is in reverse. The World. The Knight of Cups. Ito, meron pang ilang. The Eight of Wands, the World, the Eight of Wands, the Six of Pentacles, the Two of Swords, reverse, and the Knight of Cups. Ang ganda. The Messenger. Ang ilan sa inyo, pinaparating ng Spirit Guides, ayan, na maring meron ng resulta na matanggap, na maring may kaugnayan sa travel, sa education, o sa inyong pag-aaral, trabaho. Merong patuloy tayong growth, pag-usad, movement na nakikita. For some of you, just only take what resonate, guys. Kung narito kayo ngayon sa punto ng inyong buhay na parang ang tagal, parang nababagalan kayo sa ilang progreso na nais niyong makita. O nais niyo sanang marating, makamit pa. Group 2, you will soon find yourself na kumikinang na, may liwanag na, umuusad na. Gaano man sa pakiramdam mo sa ngayon, group 2, na super bagal, ang bagal, parang ang tagal. Meron kayong nararamdaman na ilang delays or ilang glitch sa inyong trabaho, eskwela, or usaping pera. Parating ito sa inyo. Sabi ng inyong mga guides, huwag kayong mainit. Kasi, sa totoo lang, the Messenger, umaandar kayo, napupuna kayo, nakikita kayo, kumikinang kayo. Hindi man ito pagkinang na todo agad, alam mo yon, pero unti-unti, ayan, magpapasko na. I-claim na natin na ngayon pa lang, higit kayong makakapagbigay, higit kayong makakapag-share sa ilang tao sa inyong paligid. If this is about your finances, kung kinukulang kayo or sa pakiramdam nyo, parang hindi natatapos yung ilang bills, yung ilang payments, yung ilang responsibilidad na may kaugnayan sa pera. Or meron kayong hinihintay, pero parang wala na. Wala nang pagbalik doon sa hiniram na pera. Ganyan, kung higit tayong praktikal. I-claim na natin, na ito'y pabalik, ito'y parating sa inyo, group 2. Aking uulitin, merong growth. Pinaparating ng yung spirit guides na meron kang progreso na nagagawa, na umaandar ka. Huwag mong isipin na babaliwala lang ang iyong buhay sa wala. I mean, itong ilang efforts, yung sipag mo, yung tiyagay, parang walang nararating. Huwag mo daw isipin yun dahil meron. The World, the Eight of Wands ay narito. You are about to experience a rapid expansion. Mabilis to. Kung sa hinahaba, sabi nga nila, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, sa hinabahaba ng prosesyon, sa'yo rin, patungo yung deserve mo. Huwag kayong mainip. If this is about your love, buhay pag-ibig, relasyon, kung sa palagay nyo parang stuck up kayo, or parang hindi kayo na-appreciate, hindi kayo napibigyan, parang walang plano ang inyong kapareha, aking ulitin, kung sa tagal ng hinintay, baka biglain na lang kayo ng The Messenger. Na sandali, dito higit yung may isip, marirealize na sa haba-haba ng inyong hinintay, yan po ay merong dahilan. Pagkatiwalaan niyo yung bawat hakbang, yung bawat proseso na inyong pagdadaanan.
Ito nga po kung about travel, the world, the 8 of Wands, sobrang nag-highlight ang abroad, international agenda. For some of you, okay, just only take what resonates, guys. I-claim na natin na mayroong paparating sa inyo na magandang balita patungkol dyan. Anytime soon, baka biglain na lang kayo nito. If this is about your study, ayan, higit pa kayong meron at merong madidiscover. Meron at merong matututunan. Sa trabaho, sabi ko, ito kaakibat nito, yung pera, the messenger, merong parating. Maring ito ay isang bonus, an award, a recognition, or kahit sa simpleng appreciation ito, mula dito, sa pakiramdam ng ilan sa inyo, na parang nababaliwala. Pero sa totoo lang, napupuna ka. Group 2. Yun ang nais iparating ng iyong spirit guides. The messenger. The world. You will soon be looking over the horizon as you travel to the world. Ayan. Patuloy na merong expansion. May paglawak. May growth. Umaandar ka. Patungo ka palalo sa iyong highest potential. Sa iyong mga kakayanan na kayang ipakita. Okay? At sa totoo lang, ulitin ko, ang ganda ng group 2 rin. May pag-angat, may pag-level up. So, sana manatili sa inyo dito yung pagiging humble, pagiging down to earth. Kasi, kayo yung higit na maaring maging inspirasyon rin ng nakararami kahit sa inyong paligid, sa inyong pamilya, kaibigan, titingalain ka nila. So, remain humble. Manatiling grounded, group 2. Yun ang pinaparating ng baraha. Let's add a small message para sa inyo. Pero sa ngayon, kung andito pa rin kayo na parang moon child, ang layo doon sa sitwasyon, huwag kayong balutan ng pangamba. I-enjoy nyo lang yung ngayon. Ayan, yung maangat. Huwag kayong mainip. Trust the process. Enjoy the moment. Your commitment is being tested. Okay. Or itong situation mo, part ito ng iyong test. Take it as a challenge, group 2. Kasi, ulitin ko, hindi po nababalawala ang iyong patuloy na effort, sipag, tiyaga. A time to give rather than take. 6 of Pentacles. Tanga din yung pagiging generous. Especially, ito na. Andito na tayo sa holiday season. Christmas. Pinapaalalahanan ka ng yung spirit guides. Dahil, hindi lang doble, triple, pero, yung expansion nga, super lawak, super laki ng balik para sa'yo. A time to give rather than take. Or your commitment is being tested. Kasi dito, kung hindi ko man na-mention, the Knight of Cups, 2 of Swords are both in reverse. Kung dumadaan kayo, para sa ilan, sa ilang struggle, difficulties when it comes to your relationship, partnership, businessman, or kapareha, kaibigan, a time to give rather than take. Pangatin, eto na. Higit kayo yung uunawa, tatanggap. Kasi nasa inyo yung higit na power. Kayo yung nakaatang dito na mag-take ng higit na responsibility para panghawakan ng sitwasyon. Dahil alam niya, alam ng inyong guides na kaya mo, na magagawa mo. And have faith in your dreams, guys. Tiwala lang sa inyong mga pangarap. Have faith in your dreams. Dahil ang ganda ng mga potential. Dito rin nakakita tayo ng suporta. Kung kayo, sinusuportahan nyo rin kasi bumabalik yan. Guys, sabi ko nga hindi lang doble, triple, pero malawak. Malaki yung balik. May ilang support din kayong matatanggap.
You are being supported. Kasi nga, alam ng inyong mga guides, ang inyong mga intensyon o hangarin. At yun ay ang makapagbigay ng kaliwanagan, ng pag-asa sa ilang tao sa inyong paligid, pamilya, kaibigan. Kayo yung nandyan. Patuloy na nagbibigay ng pag-unawa. Kaya naman, ito, ang lawak pa ng pwede nyong marating. Walang imposible sa inyo. Nakaka-happy. Okay, add na pa tayo ng ilang messages. Have faith in your dreams. Group 2, pinapalalahanan ka. Yan ang yung message ni The Messenger. The 4th house, your family sector. Kung nasan yung puso mo, ito, sa pamilya. Saan ka man mapunta, saan ka man ngayon, saan lupalop man kayo ngayon ng mundo, ang puso mo ay nasa yung pamilya. Your family is being protected. Ayan, nagpalit lang po tayo ng bag. Tayo na low bag. At umuulan. Para sa inyo talaga ang blessings. Merong paparating na blessings. Kasi nga, alam niya. Alam ng inyong mga guides, ng inyong mga guardians, na ang inyong intensyon ay mabuti. At marahil, andito talaga yung sense of responsibility sa inyo. Or umaangat yung ilang tungkulin, gawain, obligasyon na kailangan yung harapin. Lumalaban kayo hindi lamang para sa inyong sarili, pero sa inyong mga mahal sa buhay na napakaganda. Kaya naman naisip parating sa iyo ng yung spirit guides na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Mula dito sa ilang kabagalan ng buhay, life in general, hindi yan nasasayang. Okay, huwag kang pangambahan. Kasi ang ganda, sa totoo lang. Laban lang. Group 2, you're ready. You're ready to take on adventure. Kasi sobrang nag-highlight dito ang travel. May pag-level up sa position. Or mag-take kayo ng higher education. May pag-aaral pa kayo. May madidiscover pa kayo. You're ready. Ask for help from others. Yes, meron tayong umangat na ilang suporta dito. Hindi ka nag-iisa sa mention, pero minsan may mga pagkakataon na tayo ay general message guys, hindi naman sa lahat ng sitwasyon, merong dumarating ng kusang opportunity para sa lahat. Hindi ba? Pero wag sana kayong mahiya, gamitin nyo ang inyong mga boses, bigyan nyo ng pag-aksyon, wala namang masamang magtanong. Kahit sa simpleng opinion, pagpapayo, okay? Ask for help from others in perfect timing. Totoo naman. Timing is everything. Ano pa? Kung kakapit ka lang doon sa iyong paniniwala, hindi lamang sa iyong sariling kakayanan, abilidad, hindi lamang dito sa ilang taong nasa iyong paligid na nagiging inspirasyon mo para ikaw ay umusad palalo, magpatuloy, pero pagdating sa iyong faith, sa ating nag-iisang creator kay Lord, maging ano pa man po ang inyong religion, tiwala lang sa Kanya. Kasi, ito, timing, perfect timing. Darating ang mga bagay-bagay, ang tamang mensahe, balita, impormasyon, positive opportunities and possibilities sa takdang panahon. Para sa inyo, Group 2. Para po sa mga pumili ng Group number 3, this message is for you. From your spirit guides, your guardians. Dito pa lang, gratitude, yung pasasalamat. Umaangat dito, yung pagkilala nyo sa patuloy nyong natatanggap na bagay, sitwasyon, tao, offers, opportunities, gaano man po ito kalaki, kaliit, kabagal, or gaano na kayo kainip, pero gratitude. Paangatin nyo raw, sabi ng inyong mga spirit guides, Group 3, ang pasasalamat. Diyan sa inyong mga puso. Okay? At tayo ng ilang messages. Clarify natin yan for you guys. Gratitude. Ayan. Uy, talagang 9 of Cups. 9 of Cups and the Ace of Wands. Andito talaga yung pasasalamat. Sobrang naano ko doon. Na gaano man ka-struggle
gaano man kahirap ang buhay, sa realidad, napakahirap ng buhay, ano? If right now, group 3, nag-i-struggle ka. When it comes to your money, finances, or sa trabaho, meron kang ilang alalahanin sa negosyo, your spirit guides are telling you na ma-overcome mo raw ito. Kung paangatin mo yung happiness, yung pasasalamat, yung contentment, yung pagkakontento sa kung anong meron ka ngayon. Kasi minsan, na-overlook natin yung mga blessings. Kasi nga, parang dito sa ating patuloy na hinahabol sa buhay, sa pang-araw-araw especially, nagastusin, pagkain na naman si Munchat. Hindi. Kumaga yung ilang bills, ilang payments, ilang bayarin na kailangang harapin at tugunan. Na hindi madali, pero ma-overcome, malalagpasan mo raw yan, makakayanan, mapangahawakan. Kung paangatin mo yung pasasalamat dyan sa puso mo. Yung kakontentuhan na sapat ka ngayon. Nakakakain ka ng sapat, nakakabayad ka ng sapat, kahit na minsan ay kinukulang, pero paangatin mo yung pasasalamat. Tulungan mo raw ang iyong sarili na huwag masyadong mag-dwell or maglaan ng tuon at enerhiya doon sa sitwasyon na wala ka. Alam mo yun? O yung mga bagay na wala ka. Live in the present. Kung ano yung ngayon. Kung ano yung meron ka ngayon. Kung titingnan mo lang ang ilang bagay, ilang tao sa iyong paligid, yan ay blessing para sa iyo. Ito pa lang yung buhay tayo, yung nakakasama natin sa araw-araw itong mga taong mahalaga at mahal mo. Gratitude. Isa yung napakalaking dapat natin ipagpasalamat. Be grateful. Minsan pinapaalalahanan lang tayo ng cards, Kasi minsan nakakalimot tayo. Kasi nga masyado tayo nagiging futuristic. Meron tayong ilang plano Meron tayong ilang goal. Meron tayong gustong marating, mapuntahan, mapasyalan, makita, matutunan. Na hindi natin napupunasan dali. I should be grateful pala. Dito muna pala ako mag-start. Sapat ako, kontento ako, masaya ako. Okay? At tayo ng ilang messages. Have faith. Ayan, umaangat din dito yung faith sa inyong, hindi lang sa inyong mga sarili, pero higit, syempre pa sa ating nag-iisang creator, kay Lord. Dahil patuloy kayong dadaan sa ilang pagbabago, ilang transformasyon ng buhay. Hindi kayo dapat pangambahan. Okay? Merong renewal. Andito ang inyong power. Pag-angat ng inyong mga motivation and inspiration palalo. May ilang transitions. Highs and lows, planet Pluto. Sa mga pagbabagong ito na pwede mong maramdaman or ngayon pa lang, iyon ang kinaharap. Group 3, pinapaalalahanan ka ng iyong spirit guides na sumabay ka lang. Yun lang din naman ang tangi nating magagawa, ang patuloy na sumabay sa ilang pagbabago na ito na ibinabato sa atin ng buhay. Kahit pag-aano kahirap ang magpasalamat. Pero, magpasalamat daw tayo, group 3. Lahat ay merong dahilan. At sa huli, dun mo lang makikita dun mo lang marirealize na kailangan na palang mangyari yun. Kasi ito yung dahilan. Ito yung dahilan kaya nangyari yun. Transformation. Huwag kang matakot daw, group 3, sa ilang pwedeng pagbabago sa iyong buhay na iyong kakaharapin pa. Or kinakaharap na sa ngayon pa lang. If ever mag-apply sa inyo itong ilang struggle, difficulties ng buhay na aking na-mention, especially pagdating sa inyong career, trabaho, pera, or eskwela, or sa ilang pangarap, sa relasyon man, o pamilya. Focus lang daw kayo sa pasasalamat, sa pagiging positibo, na lahat ito ay mariresolve. Merong solusyon sa huli.
Kasi nga patuloy kayong dadaan sa transformation, sa ilang changes. Patungo palalo sa inyong mga highest potential. Leo. Actually, kanina pa umaangat ang enerhiya ng Leo. Pero regardless po kung ano man ang inyong sign, huwag natin basehan dito kasi tayo ay general reading. Pero yung Leo energy. Leo rules the heart. At lahat tayo merong puso, di ba? Ito yung umangat sa inyo, ang inyong mga puso. Kung paano kayo magmahal. Don't let negativity and fear rule you. Kasi sabi ko nga, Leo rules the heart. Yung puso mo na malaki. Yung mabuting puso meron ka, group 3. Punong-puno naman yan ng pasasalamat eh. Kaya lang sa realidad ng buhay, sa ating hinaharap, sa araw-araw, parang hindi nawawala yung problema, ano? Yung ilang kailangan solusyonan, mapapera man, especially, o ilang pangarap na gusto nyong marating. Pero andito, pagbabawan kayo ng inspirasyon, dahil patuloy kayong merong bagong simulain, patuloy na merong aangat na pag-asa, meron at merong pag-asa para sa inyo. Lagi nyo nang tatandaan na hindi kayo nag-iisa dito, Leo, the lovers, kung kayo mga nasa isang relasyon na. Actually, life in general na yan, pamilya. Kasi nga sabi ko yung puso umaangat. Andyan ang inyong mga taong, andyan ang mga taong mahal kayo. Handang suportahan kayo. At syempre pa, itong inyong mga guides. You're not alone. You're never alone. Group 3. Pangatin lang yung gratitude. Kasi, eto, music, Leo. Anything related to music. Ang Leo, andito yan, no? Yung pagiging expressive and creative. Anything related to music or arts, harmony. Sabi ko, merong pagkakaisa dito. Merong magiging maayos. Merong solusyon na kanina ko pa na-mention. So, mas practical, magpatugtog ng musika. Maaaring siyan kahigit na ma-relax mula dito sa ilang patuloy mong hinaharap na obligations, responsibilities sa buhay. Or, meron itong kaugnayan kasi ito ang umangat sa inyong life. Mahilig ka pa sa music. Group 3, patuloy na sumabay sa indayog ng buhay. Yun lang naman ang ating magagawa. Have fun, Leo, the lover. Have fun. I-enjoy ang life. Huwag masyadong, kasi I feel with your cards na, sabi ko nga, para bang nape-pressure. May pagka-overwhelm sa ilang ganaps. Para kasing, eto nga, hirap ng buhay, Parang hirap ng tingnan yung hinaharap. Dahil sa ngayon pa lang, nahihirapan na natignan yung hinaharap. Sa dami na tumatakbo sa inyong isipan, minsan may pagkakataon na hindi tayo nakakapagpasalamat. Nakakalimutan natin yung halaga ng bawat hakbang na iyong nalalagpasan. Dahil merong nagagawa ang group 3. Meron kang nakakaya. Meron kang natatapos. Okay? Deserve mo ang mag-take ng break para makinig dito sa paborito mong musika. Maring makatulong yan kasi umangat sa inyo ang music. Harmony. Kung ang ilan sa inyo ay merong ilang natapos na relasyon or kasi sa realidad guys, magkakaiba tayo ng posisyon or sitwasyon. Pero kung meron kayong kinaharap na hindi gaanong kaya-aya, hindi maayos totally talaga. And ito, merong solusyon, merong reconciliation. Hindi man ito agad-agad, anytime soon for some of you. Patuloy na merong transformation. Hindi natatapos sa isang punto ng inyong buhay. Ang inyong buhay. I mean, nandyan ang ilang bagong simulain pa para sa inyo. Okay, huwag kayong mawala ng faith. Hindi lamang sa inyong mga sarili, pero syempre pa, alam naman natin how powerful prayer is. Pray lang tayo. Pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, group 3, laban lang.
It's time to release negativity. Pinag-uusapan pa lang natin. Yung kahit sa simpleng tensyon, itong pwedeng kinaharap nyo or kakaharapin at one point sa inyong pakiramdam ngayon, it's time to release negativity. Scorpio, planet ruler is Pluto. May pagkamalalim ang group 3. Expect powerful change. Pluto, Scorpio is all about change. Ace of Wands, merong new beginnings. Huwag kayong mawala ng pag-asa. At para kasi yung parang ang dami yung plans, long-term plans na ang ganda para sa future. Para bang ang sipag-sipag ng group 3, hindi nyo pa man ito ma-realize, or parang ang hirap nyong mag-take ng action in some way, pero may pangarap kayo. Ano man ang sabihin ng ibang tao na parang wala, pero may pangarap kayo eh. Pero sana, manatili kayong grounded. Manatili raw na andito tayo sa present, at hindi tayo nasasapawan ng ideya na kailangan nandun ka na agad sa taas. Andun ka na agad sa yung nais patunguhan. Take it easy. Huwag kayong masyadong ma-pressure. Tulungan ng sarili na huwag kayong ma-pressure doon sa mga bagay, tao, sitwasyon, posisyon na wala pa. At magpasalamat kayo kung ano man yung meron kayo sa ngayon. Ito yung isentro nyo. Ito yung umaangat sa inyong baraha, group 3. Gratitude. Kasi daw, sabi ko nga, una pa lang, kapag napangibabawan kayo ng pasasalamat, ng contentment, ng happiness, dyan higit na magbubukas pa ang maraming posibilidad at oportunidad para sa inyo. Simulan niyo yan sa inyong mga sarili. Sariling pagtanggap, kung nasan man kayo ngayon, ano man ang inyong katayuan, gaano man kalaki, kaliit sa inyong paningin. Pero pag pinaangat nyo sa inyong mga puso at paniniwala na kayo'y sapat, kayo'y blessed, alam mo yun, dyan higit na mag-iilaw ang mas maraming magagandang opportunity para sa'yo. Meditation brings answers. Meditation brings answers, guys. Pag nilay-nilayan ng buhay, parang ako rin to. Ako rin to. Minsan nakaka-pressure ang life, Kasi lalo na kung parang ang tagal ng gusto mong makita. Or minsan, push ka ng push. Alam mo naman sa sarili mo na binibigay mo yung best mo, pero parang hindi pa rin sapat. Parang may kulang pa rin. Minsan, pag-nilay-nilayan ng ilang bagay. Mag-meditate. Ayan. Pray. Sa mas practical, pray. Alam naman natin how powerful prayer is. Isuko mo ang lahat sa Kanya. Ibigay mo ang lahat sa Kanya ng iyong pasasalamat. Gratitude. Ito yung umangat para sa inyo. Ang ganda, sa totoo lang. Parang yung kusa na itong kayo. Kaya nagsigangatan sila. Parang binibigyan lang kayo ng confirmation ng inyong mga guides na blessed at sapat ka. You are always being guided. Group 3.